So hello guys, ako si Philip at welcome sa Liknayan Podcast. So ngayong linggo meron tayong guest na astrophysicist. Siya ay si Mariel Eduardo, which is a PhD student sa University of Victoria sa Canada. So siguro Mariel, bigyan mo kami ng background tungkol sa'yo and paano ka napunta sa position mo ngayon as a PhD student sa University of Victoria. Okay, sure. Hi, ako si Mariel. Nag-bachelor's ako sa UP Baguio. Nung undergrad ako, I think kung bakit magkakilala kami ni Reggie was because of Dr. Reyna Reyes. Kasi friends kami ni Dr. Reyna, tapos nag-move siya to Diliman for professorship. Yeah. So I think siguro nabanggit niya at some point. Yeah. I did my undergrad BS Physics in UP Baguio. Tapos nag-masters ako ng astronomy sa Taiwan. And then now I'm doing PhD in astrophysics in University of Victoria. So kung paano ako napunta sa research na to, nung undergrad ako, mga around third year, naghahanap kami ng mga possible thesis topics or something. Nagkaroon ako ng research internship sa Taiwan over summer. So doon ako na-introduce sa research ko ngayon. Tapos eventually, yung magandang, siguro na gusto ko nung supervisor, we kept in touch until nalaman niya na pag-graduate na ako ng undergrad. Tapos sabi niya, kung gusto mo mag-masters, punta ka dito. Meron kami research project for you. Tapos merong funding, so free yung schools, may scholarship. So nagalingan pala siya sa'yo? Siguro. Yeah, there was a paper out of the summer internship. So, ayun, siguro naging, naisip niya na pwede ako maging master student in the future. Yeah. Pero bago ka mag-undergrad, since high school ba, parang gusto mo na talaga yung physics, parang nakita mo talaga yung sarili mo na mag-physics? Not literally mag-physics, pero gusto kong maging astronomer. Gusto ko maging astrophysicist. Ever since bata ako, ever since I can remember, I wanted to be an astrophysicist. Pero walang astrophysics course sa Pilipinas. And the closest I can get to astrophysics is taking a physics degree. So, ayun, kaya ako nag-physics. Pero yung thesis mo sa UP Baguio, related din siya sa astrophysics? Sort of. Yung thesis ko nung undergrad is about understanding the relation of sunspots sa magnetic disturbance ng Earth. So medyo astro-related pero more on solar physics. Kasi di ba yung sunspot, manifestation siya ng strong magnetic field from the sun. So paano niya na-affect yung magnetic disturbances sa Earth? So yun yung ginawa ko nung undergrad ko. Okay. Well, since nabanggit mo naman na yung sunspots, so, di ba yung sunspots na yun yung naging part ng undergrad thesis? So, pwede bang bigyan mo kami ng ng parang beginner na explanation kung ano ba yung mga sunspots na to? Ano ba yung mga inaaral dito at bakit siya pinag-aaralan? Okay. Try natin alalahanin. Matagal lang hindi nagsa-sunspot. Yung sunspot, as in literal siya na spot sa sun. Kasi yung sun, di ba yung sun, isa siyang ball of magnet. So, umiikot yung magnetic field. Ngayon, at some point, pag umikot siya, medyo nagtutwist. Tapos yung magnetic field, it makes its way out of the surface. So, yun yung part na nagkakaroon ng sunspot. Kasi, pag lumabas yung magnetic field, nagiging relatively colder yung region kung saan lumalabas yung magnetic field. So, kaya siya mukhang black kasi mas
mas malamig siya kumpara sa other surface ng sun. So, it's relatively cooler. Kaya siya dark, nag-appear na dark. So, tas doon lumalabas yung magnetic field. So, yun yan. Tas nagta-travel siya sa space. Tapos, di ba yung Earth is also a giant magnet. So, meron kang poles na-affect niya yung particles from the sun, na-affect niya yung magnetic field ng Earth. Okay. So, it's somehow solar physics-ish topic. So, ano ba? Yung magnetic particles na nire-release ng sun, nakaka-apekto siya sa mga satellites sa Earth or like GPS signals or something. Yeah. So, yun yung inaral ko nung undergrad. Pero wait lang. Sorry, medyo ano siya. Sure. Di ba may parang umuso sa TikTok last year? Kasi di ba sunspots related yan sa mga solar flare, di ba? Yes. Oh. Tapos parang umuso sa TikTok yung parang solar flare na mawawalan daw ng internet sa buong mundo. Tama. Naalala mo to. Totoo ba yun? Posible ba yun? Or kapag merong malaking solar flare, parang sinabi mo na pag merong malaking bagyo, posible na bumaha sa isang malaking lugar. Pero hindi mo alam kung kailan mangyayari, right? So, walang specific time na magkakaroon ng blackout or mawawalan ng internet. Pero kung meron kang malakas na solar flare, it is possible. We just don't know kailan siya mangyayari. Merong malakas na solar flare nangyari around 1980s. Tapos nag-blackout sa isang town sa Canada. So, yeah, it is possible. Pero hindi siya end of the world na total blackout or something. Yung parang sensationalized talaga na ano, no? So, yun, parang sinabi mo lang na kapag nagkaroon ng malaking bagyo, posibleng bumaha, magkakaroon ng blackout. Yun lang yan. So, bakit important yung pag-aaral, for example, ng mga sunspots? Space weather in general, yun nga, nalalaman natin yung epekto niya sa Earth, lalo na may marami tayong satellites. So, yun yung most ma-apektuhan satellites, GPS, electricity signals. Yeah. So, parang for safety purposes din siya ng mga satellite. Para hindi tayo magkagulo-gulo dito sa mundo. So, parang ang tawag namin doon, parang ito yung dark side of the sun. Kasi ang bright side ng sun, it gives us light, vitamin D, di ba? So, ang dark side niya, ito ganitong radiation. Okay. Pero, well, syempre, since undergrad mo yun na trabaho, sobrang tagal na nun, di ba? So, ano ngayon yung mga ginagawa mo ngayon? Yung ginagawa ko ngayon, related siya sa undergrad summer research experience ko sa Taiwan no undergrad ako, which is TNOs or trans-Neptunian objects. From the name itself, ito yung mga objects beyond the orbit of Neptune. So like Pluto is the biggest TNO. Lahat na nasa likod ng Neptune, TNO. Ano ba sila? Para silang asteroids, but beyond the orbit of Neptune. So dahil mas malayo sila sa Sun, we expect them to have more ice or icy kasi mas malayo na sila sa Sun. Okay. So sila bago maging planet yung planet, naging planetesimal muna sila. So ito yung mga planetesimal. Ito yung stage before maging planet yung planet. Okay. So may pinag-aaral. Wait lang. May singit lang. Kasi di ba nabanggit mo rin naman na yung Pluto, no? So bakit nga ulit bakit hindi na considered planet yung Pluto? Kasi merong tatlong classification para maging planet ang planet. So una, kailangan bilog siya. Kailangan nag-orbit siya sa Sun. Okay. Okay.
So, pangalawa, kailangan bilog siya or spherical siya. That is, meron siyang, it can sustain its own gravity, kaya siya bilog. Pangatlo, kailangan na clear niya yung neighborhood niya. So, before Pluto was a planet, tapos around 1990 to 1995, na-discover nila yung first TNO. Tapos doon nila nalaman na meron pa palang population na parang asteroid beyond the orbit of Neptune, which is surrounding Pluto. So, doon sa third criteria, nag-fail si Pluto na it wasn't able to clear its orbit. Okay. Yung minor planet siya. So, yung trans-Neptunian objects, yun lahat ng mga objects beyond Neptune, no? Yes. Tapos ano yun? May mga data kayo or parang tinitingnan nyo sa telescope lahat ng mga yan, tapos tinatabulate nyo, tapos titingnan nyo yung mga orbit. Paano ko ba ito i-praise? Kasi di ba nung na-form si solar system, yung TNOs kasi sila yung remnant ng solar system formation. Okay. So, sila yung parang debris nung after na ma-form yung planets, sila yung mga natitira. So, kaya namin sila inaaral para maintindihan natin ano ba yung process na nangyari to form the planet. Yeah. Yun. So, ayun, dahil sobrang layo nila, kailangan namin ng powerful telescopes para ma-observe sila. Kaya yung thesis ko, we're using JWST to search for the smallest TNOs that we can find. Tapos, paano yan sila na-detect? Parang ano lang, titingnan lang ng telescope tapos pag may nakita na parang bilog, ganun lang ba yun? So, di ba meron kayo sumalaking picture? Una, ginagawa namin, we do image subtraction. So, tatanggalin namin lahat ng static sources. Kasi kapag nag-observe ka, kunyari isang picture, at T0, tapos at T1, kung yung object mo gumagalaw, sa next image mo, nasa ibang position na siya. Right? So, ang ginagawa namin, ini-stack namin lahat ng images. Tapos, kapag di gumagalaw yung object mo, andun lang siya, all throughout the image, andun lang siya sa isang position, right? Tapos kapag gumagalaw siya, makita mo trailing siyang gano'n. So, tinatanggal namin lahat nung hindi gumagalaw para makita namin kung saan yung mga nagtitrail. So, yun yung may kasama na siyang image processing. Yes. Wait, pero di ba sa sobrang layo nila, gaano kalaki yung changes nila sa position sa mga images kung ganon? Kasi di ba pag sobrang layo nila, yung sa TCOM parang 2 or 3 pixels. 2-3 pixels movement lang. In between the images niya. Tapos yung images na yun, gaano kalaki yung time difference between sa pagkuha ng picture? 1 hour. Hindi ko maalala yung observation natin. Pero, kasi parang ang galaw lang niya is 0.4 arc second. So, ilang pixel? O tama, 2 pixel per hour. 2 to 5 pixel per hour lang yung galaw. So, yung observation namin, nag-span siya ng 10 days. Tapos, every 3 days, pipicture ulit namin yung area. Grabe pala. Sobrang tagal pala gawin pag mga ganyan. So, dapat planado mo talaga yung buong observation. Kung saan ka magpo-point, tapos kung gaano katagal yung exposure. Kasi kapag sobrang bagal lang, kunyari, monthly lang exposure time mo, hindi gagalaw yung object mo. Pero pag sobrang haba naman, magte-trail na siya. So, dapat pipiliin mo lang din yung kung saan lang yung tamang time na exposure. Tapos, syempre, factor din yung weather forecast, di ba? Kapag ground-based ang telescope. Pero kapag space-based like JWST or Hubble, hindi naman nagpa-factor yung weather. Pero yung sa master's thesis ko, ginamit namin yung Subaru sa Hawaii, factor ang weather. Kapag kunyari nag-snow
Hindi pwedeng buksan yung dome ng telescope. Tapos may naka-schedule kang observation. Cancel na yun. Tapos hindi ka na nila bibigyan ng parang make-up observation. Tapos hindi ka Pag na rin na-cancel siya, gagraduate. cancel na siya. Oo. Kaya parang pinakamalaking consideration kapag nagpula sa grad school ka tapos meron yung thesis mo observational. Pinaka-importante na meron ka ng data. Kasi pag wala kang data, hindi ka nagka-graduate. Tapos ano yung mga parang inaaral ninyo sa mga TNOs na to? Parang okay, na-identify na yung mga TNOs. Tapos ano yung next nun? Ano yung ginagawa? Yung isang part ng thesis ko, kasi ginagamit siya to model the planet formation. So merong yung mga theories, ginagamit nilang reference yung values na nakukuha namin sa observation. Tapos kailangan ko ano yung napuproduce sa simulation nila, kailangan kaparehas siya ng observations. Pero so far kasi, wala pang simulation na nag-agree sa na-observe namin. So parang yung observation yung nagpuput ng constraint sa theory kung anong parameters yung dapat gagamitin nila. Yung another part naman is we try to understand the colors. Colors ng mga TNO. Colors ng TNO. So kunyari, pag-observe kami sa red filter. So yung red filter, ina-allow lang niya yung red light na mag-pass through. So malalaman namin yung emission ng object sa red light. So kunyari mataas yung emission sa red light, alam namin by laboratory studies na yung eyes mataas ang emission sa red light, sa red spectrum. Something like that. So compare mo yung emission spectrum ng TNO sa compared sa laboratory observation. Tinitingnan nyo yung color or yung spectrum niya para malaman kung anong mga elements yung abundant sa TNO na yun. Kung anong nasa surface. So, kunyari, nakita mo na madaming ice. Tapos may ice. Kasi malayo siya, di ba? So, potential na merong ice. Merong methane. Methane is around the red spectrum. Tapos, minsan, makita mo, meron siyang carbon component. So, anong implication? Bakit siya nagkaroon ng carbon? Possible na nagkaroon ng collision, merong konting fire na nangyari kaya nag-produce ng carbon. Wait, so sa TNO, may carbon, may ice, may methane. So, di ba parang may ibig sabihin nun, may possibility na nagkaroon ng life form doon? Sa mga... Hindi, kasi wala siyang atmosphere. Okay. Sin bato lang talaga siya. Pero aralin mo kung ano yung surface ng bato. Parang ano pala siya? Parang outer space na geology. Tama. sabi nung boyfriend ko, ano ka lang, glorified space geologist. Parang gano'n na nga. So, ganun pala siya. It's outer space geology. Tama ka dyan. Okay. So, at least na mas naintindihan ko na siya. Fancy term lang siya, pero nag-aalala ko ng bato sa outer space. Pero based doon sa images na nakukuha nyo sa mga TNO, pwede nyo nang makalculate yung orbit ng TNO. Yes. Tapos, ano yun, may mga predictions ba na, for example, yung mga TNO na yan magko-collide at some point, may magko-collide siya, for example, sa Neptune or sa Earth? Malayo siya sa Earth, so hindi. So, imposible yun. Pero, pag nag-simulate ka kasi ng orbit, malalaman mo yung trajectory ng TNO. Tapos, yun, pwede siyang mag-collide. Tapos yun nga, yung sabi ko kanina, yung component ng TNO, yung surface niya, implication din siya ng previous collision. Depende sa kulay. Kunyari, yung lahat ng stable TNO na na-observe ay color red. So, which mean they're icy. So, meron pa silang ice sa surface nila. Lahat ng
unstable, which means yung paikot-ikot lang sila, nagpa-flung out sila. Or sila yung may higher tendency ng collision. Ang kulay nila ay blue, which means mostly carbon. Ibig sabihin, wala na silang ice sa surface kasi nga nag-collide na sila. So, na-reveal na yung carbon under their surface. Here. So, yun yung para sa masters mo. Ganun pa rin yung ginagawa mo para sa PhD? Yung sa masters ko, naghanap lang ako ng TNO from archive data from Subaru. Tapos, in-identify namin yung colors tsaka yung orbital distribution. Yung sa PhD ko, tama, naghahanap pa rin ako ng TNO. Pero it's mostly focused on constraining the theory side naman. Pero ano yun? Pwede ba yun ipangalan sa'yo yung TNO pag may na-discover ka? Or hindi pwede? Merong conventional naming system, pero kapag unique siya, pwede mo siyang bigyan ng nickname. So baka sa future magkakaroon ng Marian Eduardo na TNO. Pwede mo siyang bigyan ng nickname. Pero I think, kapag bibigyan ata ng nickname, meron ding instructions Parang dapat galing siya sa Greek mythology or whatever. Na ano. Yung ano ba? Yung Planet Bio, TNO ba yan? It's an asteroid. Hindi siya TNO. Asteroid siya. Okay. So, ang dami mo palang nagawa, Mariel, no? From BS hanggang PhD. So, sa buong, sa lahat ng mga projects na ginawa mo na yon, ano sa tingin mo yung parang most memorable or most exciting mo na research finding? Ito yung PhD ko yung pinaka-exciting so far. Kasi it's the first result from JWST. We're going to find the smallest object from the solar system, in the solar system. Sa JWST image namin. Kasi may limit ka lang na ma-observe mo sa ground-based, di ba? Kasi nga, kapag space-based ka, mas malayo yung sensitivity ni JWST. Sa TNO, ang pinaka-smallest na meron is 50 kilometers. Which is relatively bigger pa. Pero so, yung survey namin, we can search until 5 kilometers in diameter. Wow, okay. Yeah. So, may nahanap na kayo na ganun? Mayroon na, pero hindi pa namin na-release yung result kasi nag-orbit fitting pa kami. Okay. So, medyo pine-prepare pa? Pine-prepare pa siya. Okay. So yung mga ganun kaliliit, ano yun? Mostly made of carbon? Gawa siya saan? Hindi namin alam. Kaya namin gusto puntahan yung area nila. Kasi sila yung smallest object. Parang sila na yung remnants ng collision. Or baka gawa siya sa ice, no? Di namin alam ang kulay. So, kaya din namin ginagawa yung research. Tapos, marami na mga ganung objects kayong nakita or parang isa-isa lang siya? Parang ang expectation lang namin na makuha sa survey namin around 30 objects. Tapos nasa solar system pa yan, no? Tama ba? Ano ba yung boundary ng solar system? Like, hanggang saan ba yung solar system? So, meron kang TNO region, which is around 1,000 AU. So, yung 1 AU, yun yung distance lang from Sun to Earth. So, that's 1 AU. So, 1,000 na gano'n, yun yung range ng Kuiper Belt. Tapos, papasok ko na sa Oort cloud, kung saan nanggagaling yung mga comets. Tapos, parang around 1,000 to 5,000 AU pa yung spread ng solar system. At least. So, bali, hanggang ganun kalayo yung parang ibig sabihin nun, hanggang ganun kalayo yung effect ng gravitational force ng sun para mag-orbit yung mga objects na yan sa sun. Okay.
So ano sa tingin niyo yung parang expectations niyo doon sa mga sa mga nahanap din yung pinakamaliliit na TNOs? Actually, yun nga yung exciting lahat kami sa group. Although, ako yung PhD ko to, meron kami research group na gumagawa talaga sa project. Nagpupustahan na kami kung ano yung makahanap namin. Kasi, di talaga namin alam kung ano yung makikita namin. So, parang may ba yan siya? Parang may implication ba yung mga mahanap ninyo na elements sa mga pinakamaliliit na TNOs na yan? May implication ba siya, for example, sa formation ng life? Or sa formation ng solar system, meron. Yung story kasi kwento ako ng solar system formation. sige. Yung thesis ko kasi mostly motivated nga siya to understanding the solar system formation. So, from observation, meron tayong observation ng young star. So, alam natin paano nagiging star ang star. And alam natin yung itsura ng solar system natin. So, alam mo yung beginning, alam mo yung end na meron ka lang star, tapos meron kang dust and gas. Like literal na usok at alikabok lang yung natira, di ba? Tapos alam mo yung end point na magkakaroon ka ng planet. Pero ang question mo, anong nangyari sa in-between? Paano yung mga alikabok, paano siyang naging planet? So, yun yung tinatry naming aralin. So, ang basic intuition mo, kasi di ba umiikot, nagsuswirl kasi yung meron sun, nagsuswirl siya. Eventually, yung mga particles, abang nagsuswirl siya, nagko-collide sila to each other. Until yung collision nila, nag-stick sila together. Nag-stick until naging malaking planet sila after million years. So, yun yung basic intuition. Pero, at some point, kapag lumaki na sila, yung collision nila, hindi na siya nagiging formative, nagiging destructive na siya. Kasi kunyari meron kang particles na nag-collide, di na siya nag-stick, nagpa-fragment na siya into small pieces. So, merong mga grupo ng scientists na sabi nila, para ma-overcome mo yung tawag namin is collisional barrier. So alam na namin paano mag-grow from micron-sized particles to centimeter-sized. Pero when the centimeter-sized particles start to collide, nagpa-fragment sila. So parang di nila alam ngayon, paano ka mag-grow from centimeter to kilometer size. So merong group of scientists na sabi nila, ang theory nila is, at some point, yung mga centimeter-sized particle, nagkakaroon ng overdensity. Kumbaga nagkukumpol-kumpol sila, tapos nagko-collapse sila under their own gravity. So, yung centimeter size, nag-clamp sila together to form meter size and kilometer size. So, yun yung instability na nag-form ng planet so far. Yun yung most pressing explanation ng widely accepted explanation ng planet formation. Na at some point, yung mga nagkumpol na particles, nag-collapse sila under their own gravity. Pero, so ngayon, yung ina-absorb ko na 5 kilometers, siya yung, if that is the product nung collapse, ano yung kulay niya pag nag-collapse siya? Kaya namin inaaral yung color. Kasi yung smallest na yon, siya yung unang product nung collapse. Make sense ba? Bali parang yung mga smallest na TNOs na yon, parang pwede niyang ma-explain kung paano nag-form yung mga from 5 centimeters na gano'n hanggang sa naging kilometers. Oo. So, ganun Tapos siya, meron pa kasi kaming pinaaral na size distribution. So, kunyari minodel mo yung formation ng solar system. So, magkakaroon ka ng distribution ng particles kung ilan yung malaki, ilan yung maliit. Ngayon, yung observations, ang kaya lang ma-fit na ang observations is until, let's say, 50 kilometers na diameter. Kasi yun lang yung available.
Tapos at some point, at the smaller end, nagda-diverge yung simulations. Maraming pwede mangyari sa simulation. So yung thesis ko, pag nahanap na namin yung distribution ng smallest, unite na yung simulation saka yung observations. So paano nyo, gumagawa kayo ng simulation? So ano yun, yung theory na ginagamit nyo, general relativity, or parang hanggang Newtonian gravity siya na yung 1/r²? Hindi ako yung nagsisimulation, trabaho rin ng theoretical physics, theoretical group. Pero ang alam ko, Newtonian physics pa din. Within the solar system, 1/r². Newtonian. Okay. Interesting. So basically yung idea, kaya siyang, kung may mga interested na na viewers, in essence, kaya din siyang gawin, for example, ng mga interested viewers, yung paghahanap ng mga TNO. Parang magtitingin lang sila sa archive na data. Ganun. Oo, available naman ang lahat ng data online. So, madami ka. Tapos, andun na lahat ng information. So, if you're able to ask a question and extract information from that, pwede naman. Kasi ako, yung undergrad ko, purely galing ng internet. Yung archive data from the internet yung ginamit ko. Bukod sa yung mga smallest na TNOs na yan, na nahanap, ano yung recent na mga exciting discoveries or developments sa field ninyo? Oh my gosh, hindi ako updated. Ang recent discovery sa amin. Natatandaan yung, aware ka ba sa Pluto flyby? Hindi. Hindi siya meron ka recent, pero yung nag-send sila ng spacecraft, tapos flyby to Pluto siya. So, napicturean nila si Pluto. Lumagpas na siya kay Pluto, tapos after niya lumagpas kay Pluto, nag-picture siya ng isang TNO. It's a contact binary TNO. So, ibig sabihin, magkadikit siya na ganyan. Dalawang bilog, tapos magkadikit. So, iyon yung first ever direct observation na nagko-collide ng sticking collision sa TNO. Kasi dalawa siyang bilog na magkadikit talagang ganon. Sobrang amazing. So, ayun. Bato siya na kulay red. Saan namin mahanap yung picture ng Pluto? Lalabas ba agad yun? Check mo lang. Nasa Pluto flyby. Share screen ko nga. Wait lang. Ito ba yun? Yan. Yan yung heart. Nakita mo na si heart. Yeah. At tas kung gusto mong makita yung TNO na nag-flyby sila, search mo Arrow. Anong spelling? ARROKOTH. So, nakita mo dalawa siyang bilog. So, ibig sabihin dalawa siyang object na nagkaroon ng sticking collision. Yeah. Okay. So, bali lahat ng mga TNOs na yan, mahahanap dito sa NASA na website? Well, hindi naman lahat ng TNO may picture. Yan, close encounter kasi siya. So, galing sa flyby. Yung malalaki ata meron. Or asteroids. Makakuha ka ng picture na asteroid dyan. Interesting. Ngayon lang ako naging aware dito kasi hindi talaga ako gumagawa ng mga ganito. May natutunan akong bago today. Okay, so I think i-wrap up na lang natin. Parang masyado na tayong kadaming napag-usapan tungkol Okay, no problem. Sa solar system. So, siguro Mariel, ano na lang yung mga mabibigay mong advice para sa viewers natin, for example, na gustong mag-pursue ng career sa astrophysics? For example, paano nila mapapasok yung field na to? Ano bang ipa-advise ko kung ako yan nung bata ako? Kasi ako pangarap ko talaga maging astrophysicist. So, nag-join ako ng mga workshop abroad, and yun nga, yung summer internship. So, kung interested ka talaga sa field, try to go as close as you can, build your network,
Actually, yung first astronomy experience ko was from Pag-asa Observatory. Doon pa, kaya ako nag-sunspot research kasi sa Pag-asa nagme-measure sila ng sunspots. So, doon ako naging aware about sunspots. Meron pang sunspots. So, Okay. doon nag-start. So, ayun. And then learn how to code. In almost every STEM field, hindi lang sa physics. Sobrang necessary, I would say necessary na talaga marunong ka mag-code. Sobrang laking advantage niya. Anong And language? Python? Python siguro, Python. Mostly, mostly used. Or kung kaya mo matuto ng C, mag-C ka na. Pero ako, Python ang mostly ginagamit namin. And build on your fundamentals in physics. Kahit magpunta ka ng grad school, magkakaroon ka na ng specialization. Babalik at babalik pa din talaga yung fundamentals. Kasi hindi kasi ako bright student nung undergrad ako. Actually, extending ako sa UP Baguio. 4 years lang yung physics sa amin. Tapos, actually 5 years. So, pag merong nagtatanong talaga sa akin na advice, ang payo yung sinasabi, don't take your fundamentals for granted. Kasi, if I were to go back in time, yun talaga yung gagawin ko na seryosohin ko yung fundamentals ko ng physics. Ayun. Yung pala, yung in terms sa mga workshop, saan yun pwedeng mahanap? Ako, Google lang. As in, lahat ng pinuntahan ko sa Google lang. Astronomy workshop, astronomy undergraduate internship, 2024. Tapos lalabas yung listahan sa Google. Pero paano mo malalaman na hindi siya yung parang predatory na? Pero may mga ka ba doon, palatandaan para? Well, dapat yung website niya is website talaga ng mismong institution na mag-host. Tapos makikita mo naman yung pangalan ng mga organizing committee. So, mag-search ka muna bago ka mag-register. And try as much na huwag ka magbabayad sa registration. Yung internship ko sa Taiwan was free. Tapos, galing siya doon talaga sa website. Tapos, meron siyang stipend while nandun kami. Pero yung mga iba ko workshop, may siya, self-paid. Tapos, half of that funded ng UP no malis na ako. Pero meron namang mga travel funding na available kay UP. Although hindi niya mako-cover most of it, it's still a big help. Yeah. So, para naman sa ating wala pa lang female viewers. Ano yung parang masasabi mo para maka-inspire ng more women in science? Kasi yung astrophysics, di ba? Well, at least ngayon may astrophysics na sa Pilipinas na yung pinapangunahan ni Ma'am Reyna. Yeah, madami siyang estudyante ngayon, I heard. So, maganda din yung census ng female versus male. Pero I think in general, encouraging female students. Siguro representation ang din siguro. And thank you na invite niyo ako sa podcast. So, magiging aware sila na pwede pala maging astrophysicist. Kahit Dubai ka or whatever. Ayun, representation. And follow nyo si Pinoy scientists kasi madami kayo makikilala. Tama. Hindi lang bilang female, pero yung awareness sa mga bata na pwede pala akong maging ganito, pwede pala akong maging anthropologist, astrophysicist, or lahat ng physicist na pwede, di ba? So, actually, yun yung sabi ng mom ko, hindi aware yung ibang bata na meron palang mga ganong courses. Kasi, di ba, mostly ino-offer lang accountancy, economics, so pwede ka palang maging scientist. Doktor, pero mga ibang doktor na tayo. Yeah, not real doctors. So, I think yun lang para sa ating episode ngayon. And again, salamat Mariel sa pag-accept ng invitation namin dito sa Liktayan Podcast. At
sana may natutunan tayong lahat today. Ako marami akong natutunan. And yun lang, and hanggang sa next episode. Salamat.